Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Disclaimer muna tayo. Nagbabasa ba kayo ng disclaimer o hindi? Anyway, post nyo na lang kung di pa kayo tapos ha. So magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko pa nakakalibrate itong camera ko kaya medyo madilaw ako. Diba? Kasi nag-reset, inakyat ko tong computer sa taas eh. Kasi akala ko abutin ako ng baha dito sa loob. Eh, hindi naman. Anyway, ito nga, gulo-gulo pa. Oh. Anyway, meron tayong pag-uusapan. Ito ay sinend sa akin, ito ay sa Rated Corina. Yung Killer Serena daw. So, panoorin nga natin to. Isang ilog sa La Union, nangunguha umano ng buhay ng mga tao. Ang sinasabing salarin, isa daw sirena. Wait lang, ang Serena ba anything na body of water? Hindi ba exclusive 'yun sa dagat lang? Kasi unusual na sasabihin mo ilog, no? Tapos may Serena. Kasi kung may legend ng Serena, sa talaga 'yan eh, dagat 'yan eh. Eh siguro may Serenang tabang at Serenang alat. Parang isda. Naniniwala ba kayo sa sirena? Bakit ba nagkaroon ng ganitong nilalang sa Kadaklan River? Totoo ba ito o gawa-gawa lang ang mga kwento ng di umano'y mga nabiktima? Ang misteryo sa kwentong ito, sisisirin na natin ang sinasabing Parang yung may nawalang bata, binintang sa Serena. Killer Sirena. Sa mahabang panahon, binalot ng takot ang ilang mga residente ng barangay Kabugnayan. Puno ng misteryo ang malawak at mahabang ilog ng Kadaklan sa kanilang barangay. Iniiwasan, kinakatakutan, at pinangingilagan ng mga residente ang ilog na animoy mayroong sumpa. Maraming tao na kasi ang biglang naglaho, pinaniniwala ang nalunod sa ilog na ito. Ang dating barangay captain na si Chodoro Padu. Kung titingnan mo, Serena, required dyan malalim, di ba? Kasi parang, hindi ito spiritual eh. Tama ba ako? Hindi naman yan mabibilang mo sa mga inkanto. Kasi, dugot laman ang Serena. Tama? Pakikorek ako baka mamaya laman lupa ang Serena eh. Pero, I don't think so kasi need yan ng tubig eh. Tsaka may feature siya na panglangoy sa tubig eh. So, pero kung yan ay dugot laman, yung Serena na yan, or butot laman yan, may required na lalim dapat yan. Hindi naman spiritual yan, di ba? Ngayon kung mababaw yung ilog, ba't mo sasabihin may Serena dun? Nasubaybayan ang buong kwento. Inaiwasan mo umano sa ilog na yun. Kasi nung bata ko, Pwede na sana kung engkanto may nangunguhang engkanto dun. Okay na yun eh. meron na mga tatlo nalunog dyan. Isang lang, lugar. Ang isa sa mga biktima, isang mangingisda. Babaw eh. Nakita na lang nasa ng ilog, sa ilalim. Dayo naman sa lugar ang sumunod na Ay biktima. hindi, malalim din pala. Nakatikim din ng bangis ng misteryong ilog ang isa pang mangingisda. Bangka niya, parang inaalog daw. Sabi. At saka yung ilog daw, kulay pula. Sa talaan ng barangay Kabugnayan, Nakaligtas ba yun o namatay? Kasi kung namatay yun, paano niya naikwento na inaalog yung bangka niya? Diba? At kung may nakakita naman sa kanya, ba't di siya niligtas? 4 na tao ang nalunod sa Kadaklan River mula 2002 hanggang 2008. 2 naman ang nasawi sa Dayacos River noong 2009. Kaya nagpaabiso na si Kapitan Chodoro sa mga residente ng Kabugnayan na iwasan muna ang ilog.
Sabi ko na hindi sila pa masyadong papunta sa ilog kasi para sila din ang susunod na kukuhanin. Diyos ko naman to si Kapitan. Pero mukhang madaragdagan pa ang kanilang mga biktima. Ito ang mabigat na trahedyang nagpalubog sa pamilya Abat. Ang 17 anyos na si Warlito Abat Jr. o mas kilala sa tawag na Saddam, sinalakay at kinuha raw ng sinasabing bantay sa ilalim ng tubig. Tatay, nung mga panahon na nawawala po ang inyong anak, ano po ang sumagi sa isip ninyo? Hindi siya malulunod, ma'am. Kasi marunong naman siyang lumangoy. Kaya ang naisip ko, Serena. iba ang kumuha, si Rina. Napaka Sa bagay, mas madali kasing tanggapin yun na nalunod ang anak. Eh, di ba, kung ang dahilan nalunod ang anak mo, dahil hindi marunong lumangoy, medyo jahe ng konti yun Mas maganda na may dulot, di ba? Katulad nung kinuha ng Serena. Kahit hindi pa naman natin alam yung totoong nangyari, di ba? Biruin mo, nag-a-assume ka kahit na nakuha ng Serena, hindi ba pwedeng may sumabit lang yung paa niya sa something dun sa ilalim ng tubig or malakas yung current ng ilalim ng tubig, di ba? Maraming reason Pero yung magko-conclude ka kagad na Serena, kung ito yung napapansin ko sa Pinoy, kung ano yung malayo at malabong mangyari, mas dun pa sila kumukuha ng theory. Hindi, mapapansin ko yan. Instead na pwede mong isipin na baka sumabit doon sa may mga sanga sa ilalim ng ilog or napulikat, di ba? Pwedeng maging ganun ang dahilan Pero mas gusto pang pumili ng dahilan na malayo sa realidad. Di ba, men? Ano kaya ang main reason kung bakit ganun? Ano yun, mas nagiging panatag ba ang kalooban mo na isipin na ganun kaysa mag-isip tayo ng mas makatotohanan dahilan? Labo, no? ng Kadaklan River. Singhaba ng pagsalin-salin ng mga kwentuhan ng mga taga-barangay dito tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pagkawala o pagkalunod ng ilang mga kalalakihan sa komunidad. Pero tanging ang ilog na ito ang nakakaalam ng katotohanan. Sirena? Naniniwala ba kayo na mayroong sirena na namamahay sa ilalim ng tubig na yan? Mabigat ang pagsubok na dumating sa pamilya Abat. A 18 ng Mayo 2008, nagtungo raw sa ilog ang ikalawang anak ng mag-asawang Warlito at Flora na si Saddam. Kasama niya noon ang ilang kaibigan. Kabilang ang kababata nitong si Eric Agsaulio. Tawanan, Siyempre, sasakyan yan, masayang masaya ang magkakaibigan noon. Hanggang sa Sumigaw siya na tulong. Sabi niya sa amin. Taranta kami na barkada na niya naliligo. tila nilamon ng ilog si Saddam. Sa ilog kasi biglang Baka pulikat ito parang ipo-ipo na Whirlpool. pumasok sa loob. Doon bigla na lang nawala, sir. Gumuho ang mundo ng mag-asawang Warlito at Flora dahil sa sinapit ng Siyempre, anak nila yun, Nandyan pa yung thinking na yun na mag-aahon sa kanila sa kahirapan, di ba? Tapos bigla mawawala ng ganun. hindi nila mahanap ang katawan ni Saddam. Talagang mabigat din kasi nga hindi siya nagkasakit, wala man siyang kahit ni anong sakit, tapos biglang mawala yung anak mo. Araw-araw na dasal ng mag-asawang Abat na buhay pa ang kanilang anak.
Ilang araw na kasi ang nakakalipas. Kadalasan yan eh, no? Yung ano pambuhay yung anak. Hindi ko naman masisi yan. Lalo na kung mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? Pero sometimes, kung makakapag-isip, tayo kasi makakapag-isip tayo na maayos kasi wala tayong emotional attachment do sa nangyari. Pero kung reality ang pag-uusapan natin, mga kababayan ko, Diyos ko naman, pag ilang araw nang nawawala at hindi man lang kumontak or ano, malaki ang chance na wala na talaga yun. Parang yung sa missing sa Bungero, di ba? Ilang linggo nang walang paramdam o ano, talagang, tas 4 na taon pa. 'Di ba? Mag-expect ka na ano na buhay pa 'yon. 'Di ba? Hindi naman natin masisi. Siyempre, nagiging positive lang naman sila mag-isip. Pero sometimes yun na nga. Talagang wala na. Walang palatandaan sa buhay at wala pang iniluluwal na bangkay ang tubig. Sabi ng tubig Tatay, iluluwa. nung mga panahon na nawawala po ang inyong anak, ano po ang sumagi sa isip ninyo? Hindi siya malulunod, ma'am. Kasi marunong naman siyang lumangoy. Kaya ang naisip ko, talagang iba ang kumuha, si Rina. Bakit po kayo kumbinsido na may kumuha sa kanya? At sirena nga ito. Yung mga ibang nalulunod dyan sa may ilog na yan, isang araw lulutang na yan. Yung anak ko, So meaning, mag-aapat na yung mga ibang nalunod na yun, i-invalidate mo na Serena yung kumuha doon dahil nare-recover din agad. So hindi ka naniniwala doon sa pagkawala ng iba na dulot ay Serena, yung sa anak mo lang. Brilliant. araw na. Ang masamang kutob ni Mang Warlito makukumpirma ng isang nakapangingilabot pang eksena. Sumanib daw ang kaluluwa ni Saddam kay Johnny, asawa ng pinsan niyang si Glenna. Mga alas 2 yata ng madaling araw noon, biglang lumabas para umihit. Sumanib na. Ako naman nagluluto sa kusina. Tapos bigla siyang tumakbo pa balik sa kusina. Sabi niya may tao sa labas. So dinami-dami na pwede saniban yung malayong kamag-anak pa no? Hindi na lang yung mismong tatay niya or ano. May tao sa labas. Wait, anong ano niya? Pagda- Anong ano yung relasyon niya dito? Kay Johnny, asawa ng pinsan niyang si Ano, Glenna. sa asawa ng pinsan pa sa sanib. Pwede naman doon sa mismong tatay niya or may kapatid siya na ano, di ba? Mga alas 2 yata ng madaling araw noon, biglang lumabas para umihit. Ako naman nagluluto sa kusina. Tapos bigla siyang tumakbo pa balik sa kusina. Sabi niya may tao sa labas. May tao sa labas. Pagdating ko dun sa higaan namin, iba na yung kwan niya. Talagang yung pinsan ko na yung boses niya. Lena, gusto niyo po. Niyakap niya ako. Noong pagkakataong iyon, patuloy na kinausap ni Glenna ang pinsan na si Saddam. Alam mo, minsan pag rated K talaga ang gumawa, may investigation ba rated K? Dito kasi ilalim Pag rated K, more on kwento ito Proven na ito, di ba? Behind the scenes nito, nakita na natin, na-react na natin yung video ni Sir Sleng. Tubig.
Insan, tulungan mo ako bukas ang umaga. Ililipat na nila ako. Tapos sabi niya, insan, tulungan niyo ako, sabi ng ganun ng pinsan ko. Tinawag namin yung tatay ni Marley. Sila na mismo yung nakiusap sa anak nila. Paano kita kukunin na? Dito na nga, umano'y nakumpirma ni Mang Warlito ang kanilang hinala. Bakit hindi in-interview yung tatay na yun yung Sa nakausap? dam ay bihag daw ng mga sirena. Humingi naman ng tulong sila Mang Warlito sa isang kilalang manggagamot sa lugar. Si Lola Juanita Padua, 20 taon nang nanggagamot ng mga kakaibang karamdaman. Ano ko yung crucifix sa nasaniban. Umiyak na yung bata. Sabi niya, kukunin niyo na ako Ano, demonyo yun? sa ilog. Demonyo yun at na umiiyak sa crucifix? Oo, nakapat na Serena. Mabilis na kumilos si Lola Juanita. Sabi ko naman, gumawa kayo ng yung itak, asin, pera, at ilaglag nyo doon. Nagpunta sila agad sa ilog. O ano nangyari? Bitbit ang mga pang-alay raw sa sirena. Yung mga nalulunod na hindi lumulutang, andun daw Ito siya. yung mga part na na yung talagang wala lang to eh. Di ba? Anyway, trip nila yan eh. Sa kuweba. Kaya yung Serena ang naghawak sa bata, siya ang kinausap ko. Sabi ko, bitawan niyo yung bata. Lumutang nga ang bangkay ni Saddam. Dahil doon sa alay. Wala eh. Doon sa alay na yun, hindi na interview yung yung kamag-anak eh. Ang himpilan ng San Juan, La Union, aminadong may mga insidente ng pagkalunod sa kanilang lugar. Pero hindi sirena o anumang elemento sa ilog ang dahilan ng pagkalunod. Mostly po hindi sila familiar doon sa current po ng tubig. O kaya minsan naman po yung mga iba, hindi sila masyadong marunong lumangoy. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Nestor Castro ng University of the Philippines, ang usapin ng mga sirena ay isang matandang paniniwala. Yung mga mandaragat na mga Espanyol, Portuges, pag pumupunta sila sa dagat, merong mga magagandang babae. Yung pala ang bandang ibabang bahagi ay buntot ng isda. Sa hanay ng mga Pilipino, medyo nagbago ang bersyon natin ng sirena. Hindi na lang siya natatagpuan sa karagatan, kundi sa mga ilog. Maraming katanungan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot kahit ng mga eksperto. May hindi naniniwala sa kwento ng mga sirena. Iba talaga kapag rated K talaga ang gumawa, rated Corina, walang walang hindi balance, no? Hindi magi-interview ng iba. Basta ang gagawin lang nila, sasakyan lang yung istorya. So, anong silbi nitong ginawa nilang dokumentary nito? Para lalong pinalala lang nila yung paniniwala ng tao doon. Anyway, kung feeling nila hindi, bahala sila maniwala, no? Kasi lahat ng mga narinig natin puro puro kwento lang talaga eh. Wala silang enough proof para sabihin na yun ay sirena talaga. 'Di ba? Anyway, yan lang naman yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.